Okay, hello, good day sa'yo, Scorpio. So, ang ating basa ngayon is update sa iyong pag-ibig. Tingnan natin ang persons na nag-iisip sa'yo, ang feelings niya at anong energy niya, no? Ayan, pa-support naman po ng Happy Angel Reading, Scorpio, sa pagha-hype and like and subscribe and pati na rin po pag-share, especially po sa inyong mga comment, no? Malaking tulong po yan sa ating channel. Especially, no, sa ating Happy Angel reading, no? Para syempre po ano po tayo ng YouTube, no? Maikalat ang ating video ng YouTube at pa-hype na rin po sa ano no sa inyong cellphone. Okay, so tingnan natin ang energy ng persons mo at kung sino to, malalaman mo na sa mga character sa kanyang energy. Okay, let's see. Titingnan natin ang feelings at ano niya, no? Ang kanyang action, behavior. Oh my God, unconditional love daw. This person's love you, no? O sabihin din natin ang persons na to naka-focus din sa kanyang self-love pero he's thinking of you, no? He or she thinking of you. Tandaan niyo po ang energy, it's either babae o lalaki, no? Or the same sex, to, no? Para I could feel na merong ano dito na the same sex. Parang that's just came into me na parang also reading might be sa same sex energy, no? So, sa energy po, walang babae, walang lalaki, ibig sabihin walang gender, no? So, kayo na po mag-isip pag babae ka, lalaki yung persons na o kung LGBT ka, same sex ang ano, yan ang ano mo, no? Yan. Kasi marami nagtatanong sa comment. Okay, so itong persons na to, mayroon siyang matinding pag-ano sa'yo, no? Pagmamahal, no? At syempre, nakapokus din siya ngayon sa self-love. Tell us more about this person's thinking kay Scorpio. Kita natin ang persons mo, parang maraming group of friends na parang dun siya parang marami siyang group of friends na ini-elevate niya ang sarili sabihin. So maybe because you are separated or break up siguro kayo, sabihin wala tayong nakikitang seryosong babae na sinusuyo. Kumbaga nakaano siya, no, naka-focus siya sa friendship, parang para mawala yung kalungkutan ng inyong separations, or sabihin natin he is starting to mingle, no? Nag-start siya to mingle, pero this person still thinking of you. Itong taong to, ikaw pa rin ang iniisip. No? Tell us more about this person. Meron siyang matinding pagmamahal sa iyo, Scorpio. Ayan. Very interested. Parang this is a green light, no? Somebody wanted to text you or call you at gustong-gusto ko niyang makausap, to know about you din, no? O this is siguro yung sa mga single na may nagkakagusto rin sa inyo na gustong-gusto kang kausap, no? Nag-e-enjoy sa'yo. Maaring siguro kakakilala nyo pa lang, nag-start pa lang kayo ng date. That's more. Somebody wants to have a higher commitment sa'yo. Somebody want to propose na Scorpio. It's either ang persons mo, parang sabihin natin kung nasa current relationship kayo, he wants to commit sa'yo, no? Parang this persons is parang magpro-propose din sa'yo kung nasa current relationship kayo, no? So, yun sa mga current na karelasyon nyo siguro, kung naka-live-in kayo, parang siguro aalukin ka na ng kasal, magpro-propose na sa'yo, Scorpio. Tell us more. O, twin flame nyo raw yan, no? Yin yang balance. So, meron kayo talagang union, no? Kahit anong layo mo, kahit ilang beses na kayong, kahit katagal yung hindi nagkikita, no? So, ang twin flame mo, ang persons na iniisip mo, at ang magpro-propose sa'yo is ang iyong twin flame. Meron tayo talagang ditong union. Ibig sabihin, merong connections, merong magpapakasal, merong magsasama, meron talagang i-upgrade ang relationship. So, yan yung persons na nag-iisip sa inyo. Okay. So, titingnan natin kung ano ang feeling ng persons na yan sa'yo, Scorpio. No? Ang feeling po ng anong feeling ng persons na
Kay Scorpio, anong feeling ng persons ni Scorpio? Anong feeling ng persons ni Scorpio spirit guide? Anong feelings ng persons ni Scorpio? So, titingnan natin ang kanyang nararamdaman. So, anong feelings ng persons ni Scorpio? Knight of Swords. OMG. Nagmamadaling kausapin ka, ha? Pag may Knight of Swords ka. Tell us more. My Justice. What you sip is what you sip, kumbaga, ano ba yan? Parang kung anong binigay mo, yun din ang ibabalik niya. Seven of Wands, medyo guarded siya. Maybe sa past relationship niya, hindi siya makatulog. Kumbaga, napapanaginipan ka nito lagi sa gabi. Oh, tell us more. The Empress. He thinks highly of you, actually. So, papaliwanag ko muna ang kanyang feeling sa'yo para mas lalo mo maintindihan. Pengi naman po ng hike and light dyan. Okay, habang titignan natin, habang nagche-channel ako sa persons ninyo, please support Happy Angel Reading po. So, okay. So, ang Knight of Swords dito na, ito yung feelings niya, yung pagmamadali. Oh, wait. So, kumbaga parang nagmamadali siya at diretsahan ang gusto niya. So, sa simula pa lang, very aggressive ng energy niya. Kumbaga gusto kanyang kausapin o lapitan ng mabilis. Hindi siya yung nagpapaligoy-ligoy dito, pero kailangan mo mag-ingat, no? Kasi minsan dahil sa Knight of Swords energy, baka maging masyadong prangka siya o makapagsalita ng masakit ng hindi niya sinasadya dahil sa bugso ng kanyang damdamin sa iyo. So kung makikita mo andito ang justice na. So the justice is here. Ito yung malakas ng sense of fairness ninyong dalawa. So feeling nyo actually na may kailangan o siya, no? May kailangan siyang i-correct o ayusin sa pagitan ninyo. Kung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, gusto niyang maging patas ang lahat. So tinitimbang niya kung worth it ba ang effort na gusto niyang gawin na o ang tamang bagay ba? Kumbaga pero gusto niya ng fairness, no? Parang feeling niya you deserve the fairness kasi baka siguro dati napapansin niya ikaw lang ang bigay ng love. Ngayon parang gusto niyang tumbasan yan at doblehin, no? So makikita mo medyo may guarded energy dito. Ito yung feeling niya defensiveness. So ito yung palaban din, sabihin natin, kahit gusto niyang lumapit, parang feeling niya yung kailangan niyang depensahin ng sarili niya. Baka feeling niya rin yung marami siyang kakompetisyon dito kaya kailangan niyang makipaglaban. O kaya naman, sabihin natin may mga external factor na humahadlang sa kanya, no? Pero nakikita mo rito ang determinasyon niya, at pati yung paninindigan ng nararamdaman niya para sa'yo kahit nahihirapan siya, no? Angat natin 'yan para may space tayo mamaya. So kung makikita mo rito, andito ang Nine of Swords. Napapanaginipan ka, hindi makatulog, may guilt, may regret, there is sadness. Hindi niya nakikita may araw doon, no? Hindi siya tumitigil, talagang nakapokus siya rito. Hindi siya makapagtulog-tulog sa gabi. No, ito yung overthinking at yung parang pagsisisi rin, no? Ito yung pinakamabigat na part. Hindi siya makatulog ng maayos dahil sa'yo. Sobrang dami niyang worry at anxiety o guilt. Baka natatakot siya na ma-reject mo. O kaya naman paulit-ulit niyang iniisip ang past mistake niya sa'yo na talagang kinakain na siya ng sarili niyang isip dito. No? Kung makikita mo ang Empress. So, ang Empress dito, ang tingin niya sa'yo, sa kabila ng lahat ng mga stress na yan, no? Kumbaga, at mga gulo, ang tingin niya sa'yo is the Empress. Para sa kanila ikaw ay napakaganda or kung lalaki ka napakagwapo mo. Inside and out, sa panloob man at panlabas. Nakikita nila na you're very giving, you are very nurturing. Kumbaga, you're so generous, nakikita nila 'yan. Nakikita din niya ang pagiging abundant mo at stable at talagang mapagbigay ka at talagang maasikaso. So ito rin yung tingin din niya sa'yo, napaka-high value mo. Parang wife material ka kung lalaki kang nanonood at husband material ka kung babae kang nanonood ngayon, no? So sa energy po, walang babae o lalaki, no?
Pero may divine masculine tayo at feminine masculine. Pero sa energy po, babae ka man o lalaki or same sex ang persons ninyo. So parang nakikita ko this meant also, no? I could feel it right now na siguro may LGBT na para sa inyo rin ito, no? So okay. So makikita mo rito, ang persons na to ay sobrang attracted sa iyo dahil may Empress dito at gustong-gustong gumawa ng move dahil may Knight of Swords tayo dito. So, kaya lang, medyo may takot siya dito na no? Nag-overthink dahil may Nine of Swords dito, di makatulog, kulang ng tulog lagi, no? Ito yung natatakot siya na mag-overthink din dahil feeling niya kailangan niyang patunayan sa sarili niya na lumalaban na kailangan niyang patunayan sa sarili niya na lumaban para sa mapansin mo siya o sa attentions mo. Dahil may Seven of Wands dito, gusto niyang maging fair at maayos ang lahat sa inyong dalawa dahil may justice. Okay, this also pertaining if you're dealing with Libra. So nakikita natin ang sign dito, air sign, panay air sign plus isang air sign, and we have the Empress as the earth sign, Seven of Wands as the fire sign, no? So, Libra, nakikita mo dito, to those specific, baka you're dealing with Libra, Scorpio. So, but it doesn't matter, no? About sa sign. So, sa madaling salita, dito, gulong-gulo ang isip niya, pero ikaw pa rin ang pinaka-importante sa kanya. Okay? So, ang tingnan natin ang intention ng persons mo. Intention ng persons. Two of Pentacles, nagja-juggling siya, no? Juggling, parang intention siya, aarangkada ba siya o stop siya? Parang ganon. Tell us more about sa intention. Ayan, lovers. Talagang alam din niya na may deep connections kayong dalawa. No? Mamaya will explain that further. Next is the Page of Wands. Nakikita niya, gusto niya mag-escapade sa'yo. He's very excited. Parang gusto niyang kasama ka mag-explore. No? Because of the Page of Wands. Tell us more. Ten of Pentacles, ang kanyang intention. Napakaganda ha. And then the Devil, may konting obsession. So, ang Ten of Pentacles ang pinakagusto kong card kasi ito yung relasyon na talagang makikita mo ang pawis na talagang binuo ng mga iba't ibang journey, kasayahan, kalungkutan, kaligayahan, iyakan, no? Pero nauwi but at the end naging masaya. Yan yung paghihiwalay pero nagkaayos kung makikita mo dito. So ang Ten of Pentacles is to yung parang intention niya yung legacy ninyong dalawa na part ka gusto kanyang makasama na magbuo ng kanyang legacy ng inyong legacy, no? So let's get back dito. So ang intentions niya, uh, Scorpio, parang medyo complicated at punong-puno ng temptations tayo dito because may devil. Maraming pagsubok na dumarating sa persons mo. Pero may underlying desire para sa stability. So, kung makikita mo, ito ang Two of Pentacles. So, kumbaga ito yung nagtitimbang at nag-a-adjust. O sabihin natin ang kanyang intensyon dito yung i-balance ang sitwasyon nyo. Baka siguro marami siyang pinagkakaabalahan. It's either na career o ibang priorities. At sinusubukan niyang isingit ka o hanapan ng paraan na maging workable ang connections yung dalawa. Ibig sabihin, nakapokus siya sa kung paano ito pagsabayin nang hindi mawawala ang balance dito, no? So ang lovers nandito, it thinks na talagang you are deeply connected. Ito rin yung choices na sinasabi natin. Ito yung matinding connection. So ang intent niya yung magkaroon ng malalim na alignment sa'yo. Hindi lang ito basta-basta may soulmate energy, no? Gusto niyang gumawa ng choice na pabor sa inyong dalawa. Gusto niyang mag-decide at pumili ng pabor sa inyong dalawa. So ang intent niya dito yung maging mas malapit ang loob niyo dito sa isa't isa na, no? Kung nakikita mo andito ang Page of Wands. So ito yung new spark at excitement. Gusto niyang mag-explore at mag-start ng bagong adventure na kasama ka rito. This is very very youthful or sabihin natin passionate na energy, no?
Kumbaga intent niyang maging playful at mag-message ng madalas sa'yo, gustong-gusto niya mag-message ng madalas, so expect that. At siyempre, intention din niya na panatilihin ang excitement ninyo, 'no? Kumbaga panatilihin din ang exciting ang usapan ninyo dito. Gusto niyang buhayin ang apoy sa inyong dalawa rito. He wants to spark again sa inyong dalawa kung naka-separate kayo. As you could see, andito ang Ten of Pentacles, no, Scorpio. So, ang Ten of Pentacles, ito yung long-term stability. Dito ipapasok ang seryosong side. Yung intention niya na actually na bumuo ng security at legacy. Hindi lang ito parang sabihin natin laro para sa kanya. Ito yung may part siya na nakikita niya na bilang parte ka ng kanyang legacy o long-term future. Gusto niya na i-set up na maging stable at maging strong ang inyong pundasyon. Lalo na pagdating sa aspeto ng magpapamilya kayo o sa especially sa financial security din, no? So kung nakikita mo andito ang devil, ito yung obsession at attachment, patay na patay siya sa'yo actually. So kung makikita mo ito yung pinaka wild card, no? May intention siya na itali ka sa kanya, no? Pwede rin sabihin natin, no? Intense physical attraction, sobrang lakas ng magnetism na nararamdaman niya sa'yo. So andito rin ang toxic attachment, hirap siyang sabihin natin, hirap siyang pakawalan ka kahit alam niyang medyo unhealthy na ang dependency ninyong dalawa. So andito rin ang sabihin natin ang the devil din. Ito rin yung sabihin natin gusto kanya na ma-possess at maging sa kanya ka lang, no? So ang intentions niya rito, parang mix na gusto kang makasama sa habang buhay at hindi ka niya kayang pakawalan dito dahil sa matinding pagnanasa niya sa attachment niya sa devil dito. So gusto niya mag-start ng bagong chapter dahil may page of wands tayo dito. Ito, gusto niya mag-start ng new chapter at ayusin ang gulo ng buhay niya o buhay ninyong dalawa para mapili kanyang na buong-buo, no? Na itong the lovers, no? This is yung choices. Pero ingat lang dahil ang devil card dito na napapansin ko, parang nagpapahiwatig na baka may pagkaka-possessive o addictive ang nararamdaman niya para sa'yo, no? Because of the devil. So, Scorpio, kung makikita mo rito, nararamdaman mo to na medyo obsessed o sobrang tindi ng intensity ng persons na to sa'yo lately, no? So, tingnan nga natin ang kanyang aksyon. So, iaangat natin to, medyo layo natin ang camera para makita mo na. Ayan. So, ano ang aksyon? Wow, death, transformations. Ito yung sabihin, hindi physical death to. Ang ibig sabihin nitong action na to, kumbaga, makikita niya, ipapakita niya kanyang pagbabago. And this is also na parang pinutol niya na o pinatay niya na yung mga hindi importante na hindi na siya nakikinabang, na hindi na nagdudulot ng maganda sa kanya, no? So, para sa action, medyo drastic to, no? Hold on. So, bunod pa tayo. Please, let's see. Wow. Andito ang Five of Pentacles. Wow, pero may Knight of Cups ka, no? So, Five of Pentacles, Knight of Cups, and the Three of Wands. Papatay ng isa. So, ang parang actions niya rito, andito ang death, no? Ito yung sinasabi rin na parang action niya medyo drastic at punong-puno ng pagbabago na nakikita rito, no? So, Scorpio, may transitions na mangyayari mula sa pagiging malayo tungo sa offer ng damdamin mo rito. Ang malaking pagbabago dito ang death. So, pero wag kang matakot dahil hindi ito simbolo ng ending ng isang cycle. So, ang action niya yung tapusin na rin ang dating paraan ng pakikitungo sa'yo. No? Kung naging cold siya dati o stagnant ang sitwasyon, papatayin na niya yung energy na yan.
pero magkakaroon ng rebirth, muling pagkabuhay ang connection ninyo. Ito yung isang transformations na sinasabi ko, no? So, kung makikita mo, andito yung Three of Pentacles. Ito yung sabihin natin na collaborations at effort ang kanyang aksyon. Pagkatapos ng pagbabago, ibig sabihin, ang aksyon niya yung pakikipagtulungan sa relasyon. Kumbaga, gusto niyang pag-usapan kung paano i-build ang relationship ninyong dalawa. Hindi na lang ito puro isip, no? Ibig sabihin, mag-e-effort siya na makipag-coordinate sa'yo, makinig sa side mo, at ayusin ang mga pundasyon ng inyong pagsasama dito. Because we have the five of pentacles dito. Ito yung aaminin niya yung pagkukulang niya rito, which is good thing. So may action siya na medyo vulnerable, maaring aminin niya yung pagka-loss niya nang wala ka. Nung nawala ka, talagang maraming nawala rin sa kanya, no? So nararamdaman niya yung nung iniwan ka niya o iniwan mo siya, ang aksyon niya dito na nakikita natin ay yung paglapit ng nararamdaman niya na may void o kulang sa buhay niya kapag hindi kayo okay. So gusto niyang matapos ang panahon ng pagtitiis na 'yan, no? So andito ang Knight of Cups mo, na. So itong Knight of Cups, ang romantikong offer na ibibigay niya sa iyo. So ito yung pinaka-inaantay na galaw. Ang Knight of Cups ay sabihin natin, ito yung napakadalang na emotional offer. So lalapit siya sa iyo para mag-express ng feeling. So it's either na humingi siya ng sorry o mag-propose ng isang date. Very sweet at calm ang kanyang i-action at very sincere ang approach na gagawin niya rito, no? So, let's get more. May Three of Wands ka rin dito. Ito yung pagtanaw sa future, no? Ibig sabihin, ang huling action niya yung pagpaplano. Pagkatapos niyang mag-reach out, tinitignan niya yung malayo rito, no? Handa na siyang mag-expand at i-explore ang possibility ninyong dalawa dito. Hindi na lang siya, kumbaga hindi na lang siya na nakakulong sa nakaraan. Kumbaga nagwi-wait siya sa kanyang sasakyan para para mapuntahan ka o plano niya. Hindi lang isang plano na para sa ngayon, plano ito sa habang buhay sa future ninyo, no? Ganda, ha? So, kung makikita mo, ang aksyon ng persons mo, kumbaga mag-undergo ng major transformations dahil may death tayo dito, no? Kumbaga ititigil na niya yung pag-iinarte niya o pagiging left out niya. So, sa halip, lalapit siya, bit-bit ang kanyang puso dito, no? Because of the Knight of Cups. So, ang goal niya yung magtrabaho kasama ka sa relasyon na to, no? Because sa Three of Pentacles. Para sa isang magandang kinabukasan, ito ang iniisip niya, no? So, mag-expect ka ng comeback or very different approach sa persons mo. And this is very soon because napakabilis ng Knight of Cups. Then, at ng Knight of Swords. So, may romantic offer na ibibigay siya sa'yo. So, based on ano dito, kuha tayo ng advice, but remember, you have your own free will. Saglit lang po, inom lang ako ng tubig, no? Lang po. Pa-hype and like naman po dyan. Scorpio, ayan, pati ating cross-watcher. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck,
hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out. A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self? Ayan, no? So, ano kayo, no? Nabitin. So, ito yung, you have your own free will, remember? No? Para sa advice ng spirit sa'yo o ng universe para sa'yo, Scorpio, ito ang dapat mong gawin habang kinakaharap ang ganitong klaseng energy. No? Tanggapin yung pagbabago. Embrace mo ang death card dito, nak. How I feel na dapat mong pagtuunan ng pansin. Huwag mong pigilan ang pagtatapos ng lumang cycle dito. Kung may mga ugali siya na o aspeto ng relasyon nyo na hindi healthy, no? Hayaan mong mamatay o matapos ito, mag-i-end ang cycle na yan. Ito rin yung sabihin natin na huwag kang matakot sa transitions na mangyayari dahil kailangan ito para sa rebirth ng maayos na connection, no? So kung nakikita mo, may devil kasi dito no? Ito devil. So kung how you will deal with this, I could feel na magiging mapagmasid at very intensity. This is also a warning, devil warning. Dahil lumabas ang devil, ito yung parang intention niya na ang advice sa'yo yung mag-set ng boundaries. No? Kumbaga, siguraduhin na ang attraction nyo yung base sa pagmamahal at hindi lang sa obsessions o sa intimacy o pagiging codependent. No? Huwag mong hayaing kainin ng sistema mo ang emosyon niya. No? Panatilihin ang sarili mong identity rito, nak, no? Scorpio. So, sa pang-advice dito, yung huwag madaliin ang proseso dahil nga may 3 of Wands dito at 3 of Pentacles tayo, no? 3 of Wands and 3 of Pentacles, no? Dalawa. I could feel na ang may advice ko rito, ito yung magiging patient, yung have a little bit patient. Dahil ang pagbuo ng matibay na pundasyon ay ang 3 of Pentacles na kailangan collaborate kayong dalawa, makipagtulungan, no? Kumbaga ito yung pagbuo ng matibay na pundasyon. So, ang kailangan nyo rin para maging matibay at very stable, nangangailangan ng oras at teamwork ito. So, huwag pilitin ang resulta agad-agad. Gamitin mo ang 3 of Wands. Kumbaga, yung 3 of Wands energy na sinasabi ko, no? Ito yung maghintay ng may tiwala at tignan ang malaking picture. Sa halip na mag-focus ka sa maliit na away o drama, no? So, isipin mo ang future. No? Ayan. So, ano pa ba natin? Ayan, yung magbigay ako ng sa'yo. Si Empress. Ibig sabihin nito, ang advice ko, prioritize your own energy. Kasi parang nakikita kanya nga bilang isang Empress dito. So, huwag mong kalimutan na ikaw ay Empress. Ibig sabihin, mag-focus sa self-care at sa sarili mong growth dito. Huwag kang maghabol, ha? Don't chase. O, no? Maa-attract mo siya. Okay? So, manatiling stable at abundant sa sarili mong buhay. Para kahit anong overthinking yan, nadala ng 9 of Swords dito, hindi ka mabubuwag. Okay? Magiging strong ka. Panatilihin mo ang iyong Empress energy. Manatiling stable sa abundance sa sarili. Tandaan mo yan. Self-love. Habang nag-aantay ka sa galaw ng persons na to. But this is very fast, oh. Makaripas. Magulat ka, nasa pintuan mo na yan. Kumakatok na. At syempre, isa pang advice na nakikita ko, yung be open sa komunikasyon. Dahil may justice at Knight of Cups dito. So, ang justice,
sa mga base sa mga card ang advice nito, kapag lumapit na siya, bitbit ang kanyang offer, makinig ka ng mabuti dito, pero manatiling fair ka dahil may justice dito. Maging tapat ka sa nararamdaman mo, pero huwag kalimutan timbangin kung ang sinasabi niya ay nagtutugma sa kanyang gawa. Tandaan mo yan, ha? Ulitin ko, kapag lumapit siya na bitbit ang kanyang offer, makinig ka at panatilihin mo ang fairness. So, pakikinig yan, that is you gonna be fair. Pakikinggan mo siya kung explain niya. Maging tapat sa nararamdaman mo sa kanya, pero huwag kalimutan, ibalanse o timbangin kung totoo nga ang sinasabi niya na tumutugma ba sa kanyang gawa at sa kanyang salita. Okay? Ayan. Nag-enjoy na ba kayo? Kompleto rekado tayo ha, may advice, may ano. So a bottom line advice dito, hayaan mong magbago ang lahat dito. Protektahan ang iyong peace of mind laban sa toxic energy ng devil at manatiling nasa iyo ang high value na being isang empress. Kumbaga, darating ang offer na deserve mo. Basta handa kang i-let go ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa'yo dahil sa death dito. So, Scorpio, hinahamon kita, china-challenge kita, kaya mo bang panindigan ang boundaries mo ngayon? Lalo na kung maging masyadong mapilit ang obsessive ng approach niya sa'yo. Ayan, kaya mo ba? Mamaya bigla kang halikan niya, no? Ayan na, sige, let's go. Biro lang po, no? So, hingi pa tayo ng advice kay Romance Angel kung ano ang paparating sa'yo. Ano pa pong paparating kay Scorpio na hindi natin nakikita? Anong paparating kay Scorpio? Heart-to-heart conversations. Asahan mo talagang, yan nga. So, be fair ka. Talagang may darating na matinding usapan, no? Honestly discuss your feeling with each other. Talagang sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Huwag kang patumpik-tumpik at be direct, no? Tell us more. May paparating din na red flag. Kumbaga pinag-iingat ka, no? This sign is cautioning you. Pay attention sa red flag. Okay? Tell us more. Ano pa po? Baka siya na siguro ang ang lifetime partner mo kasi talagang nag-iisip to ng Ten of Pentacles sa'yo, no? Tell us more, Spirit Guide. Tell us more, lalo na may unconditional love siya sa'yo. Engagement, my goodness. Ano pa ba yan? Your love life is ascending to a higher level of commitment. No? Napakaganda ng mensahe ng romance. So, what is coming towards you? Engagement, may proposal kasi may sign. So, maging fair ka lang sa pagde-decide dito, no? Pero sa time na mag-iingat sa devil energy. Tingnan pa nga natin what is coming towards you. Ano pa ang paparating sa ating collective na Scorpio? Ating collective na Scorpio Spirit Guide. Ano pa ang paparating? Ano pa ang paparating sa ating collective na Scorpio? Ayan, somebody is inviting you. Talagang meron friendship, nag-i-start ng friendship dito. Ayan, dalawa na. Coffee cup, coffee cup. Ayan. Maaring ito, kontakin ka para kasi interesado siya na makausap ka. Either na new persons ito o kakakilala nyo lang. O kung nasa karelasyon, kung magkarelasyon na kayo, baka yayain ka sa isang very very solemn na sabihin natin fine dining o sabihin natin ano no, mag-breakfast, no? Baka naglalambing sa iyo ang current persons mo. Gusto niya mag-build kayo ng closeness, no? At some of you naman sa mga single, expect some invitations sa persons on your mind, no? O may darating na person sa inyo na gustong-gusto kang kausapin, very interested sa iyo, no? Nakikita rin natin dito na mag-enjoy kayo sa coffee break na 'yan. Sa tandaan mo ang persons na 'yan, in-invite ka maybe sa date or in-invite ka sa have a breakfast o baka i-offeran ka rin ng coffee, no? Very interested siya sa'yo. So, it's either na actually magse-send na siya ng message sa'yo or sabihin natin na nagse-send din siya ng message sa'yo. Kung lalaki ka, mauna ka mag-send ng message sa kanya, invite mo, nag-aantay lang siya.
is very interested sa'yo. Especially na kung bago-baguhan pa lang ang relationship na 'to, 'no? Ayan, so sana nagustuhan mo. Pengi po uli ng like and hype diyan, 'no? At let me know sa comment po na kung anong card ang nagustuhan ninyo, kung anong masasabi mo sa kanyang intensyon, sa kanyang aksyon at sa feeling sa'yo, 'no? Kung anong chances na ibibigay mo sa relationship na 'to o kung meron ka na bang karelasyon. It's okay, share niyo po at sasagutin ko lalo na yung mga nagshi-share ng ano, sinasagot ko po, 'no? Namimili po ako ng inaano ko. At saka i-offer po pre-recorded reading, naka-sale po tayo ngayon sa pre-recorded reading at I also do one-on-one reading po, 'no? Ayan, thank you so much and God bless you. Thank you, Scorpio. And also to the cross watcher, thank you so much. No? Ayan, God bless you all. O sige, next time na lang po yung ano, yes or no, no? Ayan, thank you and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back.